Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Okay, this is a follow-up episode doon sa kakapost ko lang po na episode yesterday. Yung nakaraang episode, baka lang po hindi po ninyo napanood, I talked about reports claiming that the IRCC, yan po yung Immigration Department dito sa Canada, ay nagpapadala daw ng mga email ngayon sa ilang mga Indian international students and asking them to resubmit some documents pertaining to their status. And this report say is causing, anxiety and panic sa mga nakakatanggap ng email na yan kasi ang hinihingi daw, kanilang student permit, student visa, kahit na valid pa yan, up to 2026 daw, yung iba nakakakuha ng ganyang request. Tapos pati mga attendance records sa school, siguro pati yung grades nila. And some, reportedly, even being asked to come in personally sa mga IRCC office. So anyway, yun yung pinag-usapan ko dun sa nakaraang episode. Una sa lahat, I'm so thankful for those who watched it, lalo na doon sa mga nag-comment po. I have to say, karamihan ng mga comment, if not all, I think, medyo sang-ayon. Or, agreed doon sa napapabalitang ginagawa ng IRCC. Most of you, like myself, believe, na ginagawa ito siguro to ensure compliance ng mga international students. To help fight fraud, kumbaga, habulin yung mga nag-misrepresent, habulin yung mga gumamit siguro ng mga peking dokumento sa kanilang pag-a-apply bilang international student. Ayun, yun yung observations ko generally doon sa mga comments. And I will read some of them, Again, thank you so much guys. Sige, unahin natin dito. Ayan, sabi niya, at work at home mom. Sabi niya, based sa experience ko, yung mga kaklase daw niyang Indians palaging absent. Kasi mas pinaprioritize yung work. Kuminsan late daw dumating, maagang umaalis ng klase, kaya siguro daw mukhang nasisingle out. In fairness naman daw sa mga kaklase niyang Pinoy, masisipag at palaging absent. Okay, ayan, sabi din ni, at ano ba yan ang haba, Sige, basahin ko na lang. Sabi niya, there's nothing to worry about kung talaga pumapasok ka. Ang dami daw niyang mga Indians sa kaklase na hindi pumapasok. Tapos pag submission ng assignment at projects at exam, yung mga Pilipino daw na nag-aaral na maayos sa mga kinukulit. Kaya agree siya na hingan sila ng attendance ng IRCC. Yung iba daw kasi nga, nandito lang para mag-work at maka-PR, hindi nag-aaral ng maayos at uma-attend ng klase based daw yan sa kanyang experience. Okay, isa pa. Sino pa ba? Ito, ayan, si at USA Canada 1480, sabi niya, asking for a submission of documents by the government is a sign of the latter's doubts of authenticity. Only those who are nervous already show guilt of fraud and should really worry. Ayan, ito nga, tulad din ng sabi ko dun sa episode, sabi niya, if they had been honest and genuine, they have nothing to worry about. O yun, diba? Sabi niya, considering this group from this country, no one should be surprised as to why the government is focusing on them and why they are worried. Ayun. I think itong si USA Canada, ang basehan niya dyan. Kasi nga guys, it's not being racist, mismo yung government ng Canada naglabas ng data saying that most of the applications na medyo fraudulent, gumamit ng mga peking dokumento, a large chunk of them really turns out galing po sa India. So yun yung basehan ng mga ganyang komento. And again, if you guys look at the comment section, makikita nyo medyo pare-pareho ang tema, But, okay, this is what I wanna share with you. Meron pong mga nag-comment, actually dalawa lang naman, Isa dyan sa comment section, isa po nag-email sa akin, pointing out to me, kumbaga kine-question nila yung veracity, kung totoo ba yung reports ng IRCC nga asking some Indian students to resubmit some documents. Tapos nung nabasa ko, I'm so appreciative of it. And I think may tama sila. Ako na rin tuloy, sabi ko na nga ba if you guys recall, doon sa umpisa pa lang ng aking video nung huli, sinabi ko, curiously, sabi ko, sa ngayon, nakikita ko pa lang tong balitang ito sa mga news outfits based in Canada. Based in India po, ang ibig sabihin ko dyan. Sinabi ko pa, na sinubukan kong mag-research kung lumabas na ba ito sa mga news dito sa Canada. At ang sabi ko, wala akong nahanap.
So now I think I know why. Again, thanks to these people who raised this point to me. Sige, unahin ko na tong isa, no? Yan, isa sa mga suki natin. Si at the Jazzer C. Yan, sabi niya. I don't find these news sources reputable. I wouldn't trust these unless it's coming from CBC, The Globe, etc. Ito daw yung India Times, Economic Times, etc. Yan po yung mga based sa India na mga news sites. Sabi niya, usually, anti-Canadian and are all propaganda tools for India. Sabi niya, they've been posting anti-Canadian news since nagkaroon daw ng falling out si Trudeau at Modi a few years ago. And ito pa, dagdag niya, PS, my partner is a dean in one of the largest public colleges and he hasn't heard of this yet. So napaisip ako dito, no? Sabi ko nga kay Jazzer, nag-reply ako dyan sa comment niya, sabi ko parang, thanks for pointing this out. And moving forward ka ako, I'll be more wary of it. Kasi now it's making sense to me, no? Tama nga naman. He might have a point and I think he might be right. And then, eto na, nakakuha ako ng isa pang email. From somebody, pinagpaalam ko kung pwede ko pong sabihin ang kanyang comment, pero pumayag siya, pero sabi niya anonymous na lang muna. But I guarantee you, I know this person, and familiar po siya sa mga issue patungkol sa immigration in Canada. Knowledgeable siya patungkol sa topic na to. Okay? Ayun na nga, ang unang email niya sa akin, sabi niya, Huy Ina, meron ka bang local sources tungkol dyan sa huli kong vlog? At ang sinabi ko rin sa kanya, no, actually, nakita ko lang to sa mga news outfits from India. Tapos ayun na nga, sabi niya, kasi nagtanong-tanong din siya sa mga kapwa niyang expert sa immigration sa Canada at wala naman daw silang nababalita tungkol sa IRCC na nagpaparesubmit sa ilang mga estudyante ng kanilang mga, kung ano-ano mang documents. And sabi niya, I'm a bit concerned kasi yung sources, he finds it dubious. Tulad ng sinabi ni Jazzer kanina, no, sabi niya, yung Modi government ngayon ng India is wildly doing information ops against Canada. Ayun na nga, sabi ko, oh, okay. Tapos, dinagdig din niya, no? Although, dubious siya dito sa balitang ito, pinanggagalingan rather ng balitang ito. Sabi niya, yung IRCC naman does do random audit. So, nagka-random audit sa daw talagang ang IRC sa mga students for compliance sa kanilang mga study permits. Kaya, posible rin na tumaas yung incidence sa mga audits na yan sa panahon ngayon. At covered rin daw dyan, sabi niya, kahit yung mga taong 100% in status pa. Kasi dun sa mga reports, sinasabi, no, nagtataka yung iba, nakakakuha daw sila ng email kahit valid pa naman yung visa nila until 2026. Pero, ang pinapoint out niya, parang ang pinagdududahan niya, yung sinasabing may ilang pinapareport physically sa IRCC at pinapasabit ng documents. And he is just worried, baka daw scam to. So sabi ko nga, naku, baka nga, ano ba ako, nabiktima ba ako? Well, I don't know. I guess it remains to be seen. We'll see if this turns out to be false. I don't know how. Pero frankly speaking, personally, I won't be surprised really if it's true. Dahil nga, again guys, no, alam naman natin na sa ngayon, naghihigpit ang Canada sa lahat ng mga immigration pathways dito sa Canada. And it just makes sense if the government is exerting extra effort to go after, fraudulent applications, to go after people who misrepresent themselves, take extra efforts to help prevent more international students from, seeking asylum. Yung mga ganyan bang bagay. So we'll see, no? Baka nga naman. Pero again, I think my point itong mga nag-raise ng apprehension tungkol dito sa report na ito. Kasi nga naman, hindi na naman po talaga sikreto na ang diplomatic relations ng India at Canada ngayon ay, ang sabi nga ng ilan, at its lowest in history, no? More than a month ago, yung Canada, pinauwi pa yung mga Indian diplomats dito, no? Pagkatapos sabihin ng ilang mga opisyal ng Canada na involved raw ang Indian government
sa umano yung mga organized crime dito sa Canada, pati ano daw, involved pa sa killing ng isang Canadian citizen who is, I think, a religious leader, yung mga ganong issue. I'm not very familiar with it. Baka magkamali pa ako dyan sa issue na yan. Pero, ayun na nga. So, apparently, guys, maging careful tayo, no? Parang ako, sabi ko kay Jazzer, okay, thank you, moving forward, I will be extra wary, reading all these reports, especially yung mga napapanood natin sa social media, because it turns out India is believed to be in a misinformation campaign. Some are saying misinformation campaign against Canada. But let me know what you guys think. Again, ako sobrang thank you dun sa mga nagpo-point out sa akin yan. It helps me better my understanding of what's going on here. And yeah, I really appreciate it. Kumbaga naliwanagan ako, no? Yun lang naman. And I hope you guys too. Kahit pa paano, no, matulungan din kayo to be more discerning kapag tayo nagbabasa ng mga gatong balita online. And by the way, okay, nakahanap ako ng link ha, guys. Just in case may kakilala kayo o kayo mismo kung makakuha ng mga sinasabing email from IRCC, this link is from the government of Canada mismo. Mahahanap nyo ito, ha? How to determine if scam, okay, yung mga nakikita ninyo, ay nakukuha ninyong email. Okay? Siguro I'll put the link to this dyan po sa description box if you guys are interested na basahin siya. Okay? Kasi tama nga naman, no? Posibleng may point din yung nag-email sa akin. Baka naman it's a phishing scam. Yun yung parang baka scam yan to try to get sensitive information from people. Posibleng ganun din. I don't know. Okay. Anyway, yun lang naman. Ulitin ko lang, pero sa totoo lang, I won't be surprised then if it's true. Yun lang naman po. I will end this episode here. If you guys have other, information to share, again, comments, baka meron pa kayong mga bagay na gusto sabihin para maliwanagan pa ako ng gusto, put them down there in the comment section. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!